So yan, mga kabayan, yan si Krishna. Sino hindi nakakilala kay Krishna, mga kabayan? Na isa sa mga natulungan ni Pugong Biyahero at ngayon ay unti-unti niya nang natutupad ang kanyang mga pangarap na noon pa talaga kanyang iniisip sa kanyang sarili kung paano niya matutulungan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Yan si Krishna, ang masayahing bata na dalaga na ngayon ay nagpapagawa na ng sariling bahay niya sa edad na 21 years old, mga kabayan ko. So, nakakatuwa lang siyang panoorin dahil yung mga expression niya sa kanyang mukha ay pakikita lang natin na talagang napakasaya niya na bata. So, kaya nabibigyan siya ng ng gantimpala ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagsisikap at ito'y unti-unti niya nang natutupad, mga kabayan. So, ngayon, merong isang tagahanga na bilib sa kanya bilang isang reactor na ito tawagin natin si Malditang Buutan, mga kabayan. So, pakinggan natin yung mga sinasabi ni Malditang Buutan dahil tuwang-tuwa dito kay Krishna. Dahil nakakatanggal nga naman ng stress. Okay? Mga kabayan ko? Yun, puntahan natin si Malditang Buutan. So, ayan, mga kabayan ko. Gusto po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman, mga kabayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Ingat-ingat po kayo dyan, lalo yung mga OFW natin dyan sa abroad, sa Middle East. Ingat po kayo dyan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Kumusta po kayo? Kumusta? Kumusta? Sana po nasa malusog kayong pangangatawan at malayo sa karamdaman. Okay? Dito sa Pilipinas, ganoon din. Luzon, Visayas, Mindanao, mga viewers na mga hinahangang ko charity vloggers, mga viewers ko. Unang-una, mga viewers ko, mga subscriber ko. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa pagsusubscribe nyo sa akin, sa pagsuporta, sa aking mga komento sa video patungkol kay Krishna at sa iba pang mga charity vlogger na hinahangaan ko. Maraming salamat sa inyo. Ito ang aking comment reaction patungkol naman ito sa isang taga-suporta rin at reactor din na solid supporter talaga ito ni Krishna, mga viewers ko. Alam nyo, good vibes lang tayo, good vibes, mga kabayan ko. Mga Krishna supporter, mga Krishna fanatic, mga pugubiyero, viewers, supporter. Welcome kayo sa aking YouTube channel, mga Kalingap supporter, Kalingap Rab, kaya ba, Ate Jack. Shout out sa inyo, mga viewers nun, mga nabanggit ko. Shout out sa inyo lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan at malayo sa karamdaman. So, good vibes lang tayo, mga kabayan. Huwag naman tayo masyadong padala sa mga stress, bashing, mga kung ano-ano mga sinasabi ng mga kontra content ng ilang ilang mga reactor na kumukontra kay Krishna at nahihinggit kay Krishna. Mga kabayan ko, ito, good vibes lang tayo. So, meron akong isang comment dito. Kasi magbibigay ako ng reaction comment dito sa isang hinahanga natin na isa sa mga, masabi natin na talagang sulit supporter to ni Krishna. Itong tinutukoy ko ay si Malditang Buutan. Shoutout sa'yo, mga Malditang Buutan na dyan sa abroad. Ingat kayo dyan. Kung nagpapakahirap kayo para sa inyong pamilya, pero ganun pa man, ingat-ingat pa rin. Okay? Kasi may nag-comment dito sa akin, sa aking reaction, sa aking video, nang sabi ni Meropi ng Laguna, Meropi ng Laguna, kaya Randy, good morning. Napanood mo ba yung live upload ni Malditang Buutan? Panoorin mo, maganda yung kanyang mga advice patungkol kay Krishna. Napakagandang pakinggan yung kanyang sinasabi patungkol kay Krishna. Sana ganun lahat ang reaktor na sumusuporta kay Krishna. So, yun lang po sa akin. Yun lang kay Meropi ng Laguna. Mga kabayan ko. Meropi. Napanood ko nga yun. Maganda yung kanyang advice. Kaya ito, magbibigay ako ng reaction comment sa kanyang sinasabi na patungkol kay Krishna.
Good vibes lang tayo mga kabayan ko. Hindi yung puro, ano to, puro intriga, issue na walang kakwenta-kwenta. Pati si Chris na nai-stress na rin. So, kailangan good vibes lang tayo para yung mga buzzers ni Chris na ay manahimik din sila. Di ba? Manahimik din sila. Kasi kung ano-ano mga sinasabi, mababasa natin sa comment section, walang mangyayari dyan. Kung papansin natin yung mga, anton la, yung kailang mga comment, reaction, comment kay Chris na mga negative comment. Ito, mapapanood ko sa inyo, mga kabayan ko, yung sinasabi ni Malditang Buutan. Napaganda, pakinggan nyo. At sana mapanood ko ni Chris na, itong aking comment reaction sa video, yung sinasabi ni Malditang Buutan. Maganda, mga kabayan ko. Pakinggan natin, ha? Ito, pakongkolon sa inyo. Mo, ang saya-saya lang niya talaga, pero I understand kung bakit ganun siya ka-excited dahil kung ako man nanood sa video niya na nag-flex siya doon sa development ng bahay niya. Ang ganda talaga pag natapos yung bahay niya. At I know, Chris, na ang pagpagawa ng bahay is sakit talaga sa ulo. Kasi marami kang bibilhin ng mga bagay-bagay, pero at least alam mo yung stage by stage ng paggawa niyan. Ako kasi, diniretso ko na yung akin kasi umiiwas ako sa sakit ng ulo. So anyway, I'm happy for you na sa buong buhay mo is nagkaroon ka ng, isipin mo na lang na regalo mo yan sa birthday mo. And however the outcomes, sa pagdating ng birthday mo, either matapos siya or hindi, huwag mong stress yung sarili mo dahil yun talaga ang regalo sa iyo ng Panginoon na at the age of, ilan ka ba? 22 na by then? Nagkaroon ka ng bahay na ganyan. Yan, magti-22 na siya sa birthday niya. Kasi ako, yung unang bahay ko, I was still single at that time, edad ko 28. So, mas maganda yung sa'yo, 22 ka, nagkaroon ka ng bahay. At ang ganda lang kasi nandyan ka sa tuktok ng bundok, tapos naka-overlooking, kapi-kapi. Alam mo ang ano yan, ang ginhawa lang pakinggan, tapos lalo na yung dadapi sa iyo yung malamig na hangin. Alam mo yun, napaka-fresh ng hangin banda dyan dahil nandyan ka nga sa bundok. Kaya exciting na isipin na meron kang bahay na napatayo at sa pag nagkapi-kapi ka na niyan, iisipin mo yung lahat na pinagdaanan mo. Alam mo, Day, makapag-thank you ka talaga from the bottom of your heart sa Panginoon at alam kong it will happen very soon. So I'm so happy for you and sana makita din namin yung garden mo na blooming one of these days. Kasi pagkatapos ng bahay, ano pa bang gagawin mo kundi iayos mo yung garden mo, yung bulaklak mo, yung paano mo i-landscape yung bundok mo. Alam mo, exciting na isipin na marami kang magagawa dyan sa bahay mo. Sa edad mo yan. Tutuloy muna natin, mga kabayan ko. So, nakita natin, napakinggan natin, di ba sinasabi niya. Totoo yan. Sa edad na ni Chris na 22, ay nagkaroon siya ng sariling bahay. Mga ganyan. Pagkatapos ito, mga kabayan. Totoo naman yan. Napakaganda kasi sa edad na 22, bata lang siya, mayroon na siyang sariling bahay, pumamalaki niya. At ang kagandahan nito, mga kabayan ko, dalaga siya. Di ba? Dalaga siya. So, masabi natin na talagang tagumpay siya sa sarili niya, sa kanyang sarili pagsisikap. Di ba? Yung pangarap niya natutupad, unti-unti natutupad dahil nga sa kanyang sarili pagsisikap. Di ba? Kaya tama lang yan. Sabi nga niya, ni Chris na, kung mapapanood yung mga previous upload live niya, na kung mayroon man siya ngayon, ay yan ay pinaghirapan niya. Totoo naman yun. Kaya naman tayo doon updated naman tayo doon sa mga upload video niya yun talagang updated naman tayo yun sa mga upload video niya. Totoo naman yan. So, nakakatuwa lang itong advice ni Malditang Buutang ng kay Chris na. Napaganda kasi bakit? Sabi nga niya, di ba? Huwag mong i-stress yung sarili mo. Isipin mo na lang na yung bahay na pinapagawa mo ay pag nabuo na yan at natapos,
isipin mo lang yan ay regalo mo sa sarili mo. Di ba? At regalo yan ng Panginoon sa iyo. Totoo naman yan, mga kabayan. Di ba? At pag natapos yan, tapos sabi nga niya, pag nandun ka na doon sa natapos ng bahay na yan, at doon sa tiri, kasi masarap maluwag, masarap yung simoy ng hangin, tapos habang nagkakape ka, may aalala mo yung mga pinagdaanan mo dati, na kung saan hirap na hirap ka sa paghahanap buhay, para lang makatulong sa iyong pamilya. Totoo naman yun. At maalala mo yung mga nakaraan mo. Di ba? Kung bakit ito ngayon, meron na akong sariling bahay sa aking sariling pagsisikap. Di ba ganun yun? Tama yung sinasabi ni Malditang Buutan. Maganda yung advice niya eh. Kaya tama yung kundi sa akin ni Merope ng Laguna. Merope ng Laguna. Tuloy natin, sinasabi ni Malditang Buutan, mga kabayan. Napakaganda kasi pakinggan yung sinasabi niyang advice para kay Krishna. At ang sabi nga niya, huwag kang pa-stress. Hayaan mo yung mga bashers na yan dahil naiingit lang sila sa iyo. Okay? Tama yan. Kung napapanood mo ito, Krishna. Shout out sa inyo, Krishna, at sa iyong pamilya. So, panoorin natin, tuloy lang natin, pinasabi ni Malditang Buutan. Para lang makon tayo. Okay? Yan, na 22, going, na meron kang development na nagawa, meron kang achievement na nagawa, at may pagmamalaki mo sa sarili mo na pinaghirapan mo talaga yan. At you should be proud of yourself. Tama naman, mga No kabayan. matter what the people say, no matter kung anong atake nila sa'yo, and no matter kung paano kanila siniraan. Be proud of yourself dahil hindi lahat ng tao at the age of 22 ay makagawa ng ganon at regalo mo sa sarili mo na ganyan. Kaya be proud of yourself and huwag ka na ma-stress. I mean, ang stress naman kasi is nandyan yan in so many things na ang dahilan. Pero kung ma-stress ka lang sa mga bashers mo, sakyan mo na lang kaya. Maganda yung sakyan mo lang yung mga bashers na yan. As many times as I said, i-remove Total, mga viewers mo rin naman yan. Kasi hindi natin may iwasan na Tama naman. pagkabasa natin yan. Meron something dito sa puso natin na mafe-feel mo. So, take them everything, hayaan mo sila, i-remove mo talaga yan until maubos silang lahat. But as much as you can, isipin mo na lang na kasama sila sa tugatong mo or achievement mo na dahil sa pambabash nila sa'yo at panliliit nila sa'yo at paninira nila sa'yo, nakamit mo ang pangarap mo sa buhay. So, Tama, di ba? Tama yun. Tama yung advice niya eh. Di ba? Sakyan mo na lang yung mga bashers na yan, sakyan mo na lang. Tapos yung paninira sa'yo, parang maging inspirasyon mo. Maging inspirasyon mo. At ikay ay nakarating doon sa tugatog ng tagumpay. At yung tagumpay sasabi, ito ang pagpapagawa niya ng pagpapagawa niya ng bahay doon sa kanyang farm, di ba? Sa kanyang farm, tapos may mga alaga siyang hayop. Ayun ay talagang kanala yun. Isipin mo na lang na naging kasama sila itong mga bashers mo sa paninira at naging inspirasyon mo sila sa sa pagsisikap mo. Di ba? Dahil masyado kanilang minaliit, itong mga bashers na to, minamaliit ka, tapos binibigyan ka ng isyo, mga kwento na walang kwenta, at ito nga, nakikita na yung tagumpay na pinapangarap mo noon na hindi mo akalain na matutupad mo ito unti-unti. Di ba? So maganda yung advice ni Malditang Buutan. Nakakatuwa siyang panoorin, mga kabayan. Kaya tama lang yan, Krishna. Tama yan. Gawin mo siyang inspirasyon itong mga bashers na to. Dahil mga inggit lang sila sa'yo. Kaya gusto lang pabagsakin. Gusto ka lang nila pabagsakin pero hindi lang kaya kang pabagsakin. Dahil andyan ka nagsisikap ka sa tulong ng pong may kapal. Okay, di ba? Dapat tuloy natin. Ang pangarap mo sa buhay. So, be proud of yourself at hayaan mo silang mainggit sa'yo. Hayaan mo silang mamuti yung mata nila. Hayaan mo silang musulikat yung mata nila sa inggit. Dahil you got what you want, you got what you dream, at you got
blessing na nahiningi mo sa Panginoon, sinagot na. Kaya yan. And I hope you won't change the way you are, na mapagmahal na bata, marespeto, mapagkumbaba. Always put your feet in the ground. Kasi maraming mga bata ngayon na nababago dahil sa pira. Maraming bata ngayon na nababago dahil sa title nila. Maraming bata ngayon na nababago dahil sa fame na nakamit nila. Like, for example, fame in a way na nagkaroon sila ng, alam mo yun, yung tunog yung pangalan nila. Hindi lang title, hindi lang kung anong profesyon o anong title meron ka. Maraming bata ngayon na nababago ng ganyan. And napakasakit para isipin na ang taong tinutulungan mo ay nabago dahil lang sa pira. Kaya I hope na you have to always put your feet in the ground kasi Tama yan. grounded talaga tayo. Kung ano man meron tayo sa mundo, pinapahiram lang yan ng Diyos. At kung ano man meron tayo ngayon, kahit gaano pa yan karangya, is hanggang dito lang yan sa mundo, hindi natin yan madadala sa kung saan man tayo papunta after this life. So, always put your feet in the ground. And no matter anong makamit mo, huwag mong kalimutan ang mga taong tumulong sa'yo. Huwag mong kalimutan yung mga taong nandyan sa paligid sa'yo. Yung nandyan habang, lalo na yung mga taong nandyan sa paghihirap mo. Huwag mo silang kalimutan dahil sila yung kasama mo nung naghirap ka. Dapat kasama mo pa rin sila hanggat sa tugatong mo. So, yun. Tama yun. Tama yung mga kabayan ko, sinasabi niya. Tama naman yun. Tama yun. Yung sinasabi niya na yung mga taong nakapaligid sa'yo, huwag mo silang kalimutan. Especially yung kanyang pamilya. Dahil nung kayo naghihirap, di ba? Kasama mo sila. Ngayon, kung ikaw nagtagumpay, at nakarating ka doon sa tugato ng tagumpay, na pinapangarap mo noon, at ngayon, unti-unti mo na natutupad, huwag mo silang kalimutan. Dahil sila ay kasakasama mo nung panahon na ikaw ay naghihirap. Di ba? Tama yung advice ito ni Malditang Buutan eh. Shout out sa iyo, Ma'am Malditang Buutan. Ingat kayo dyan sa abroad. Shout out sa iyo. Ganun din kay Krishna, mga Chris fanatic, mga Krishna supporter, shout out sa inyo, mga viewers. Ayun. Yan lang sa akin mga kabayan ko. Paalala ko lang ulit, baka may nanonood dyan, hindi pa nakapag-subscribe, lalo yung mga viewers ni Malditang Buutan. Shout out sa inyo. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel, like, share, and comment. Okay? At mga viewers, si Krishna na hindi pa nag-subscribe sa akin, paalala ko lang ulit, maglalambing lang po ako. Subscribe lang po kayo, like, share, and comment, at wish kipan. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapal.